Ayun, magandang araw. Kasi marami pong nagme-message sa akin, nagtatanong kung ano nga ba yung mangyayari pag naitakbo yung sasakyan ng naka-handbrake. So, para mas marami ang nakakuha ng paliwanag, gawan ko na lang po ng video. So, unang-una, alamin natin kung paano nagtatrabaho yung handbrake natin. Yung handbrake po natin, iba-iba yung sakyan yung mga modelo ngayon, mga motor brakes na yun. May mga motor na. Pero pagdating sa dulo ng motor, may mga cable pa rin. So, yung pinakaugat po talaga ng handbrake is cable type. Ngayon, yung cable type na yun, meron yan dito. Ayan, nakakabit sa brake shoe. Ayan, patungo po yan doon sa gitna, sa brake lever natin. Ayan, ito. Ayan, yung iba, dito yung nakalagay po. Yung mga crosswind, L3 yan, dito nakahatakin nyo yun. So pag hinatak ninyo yun, may nakakabit na kable yan dyan, hahatakin niya naman yung kable rin sa pababa. Kasi may paway pa po yan eh. May isang maiksing cable dito, minsan mahaba. Pagdating doon sa dulo, nahahati yon para tig-isa sila. Ganyan yung itsura. O, galing dito sa isa. Paano ba? Ito, lever natin, may isang kable. Tapos pagdating sa gitna, parang nahahati yan. Parang paway na sila. Para tig-isa sila ng cable. Same lang po ng sorry. Same lang ng mga foot brake. May mga sakyan na foot brake naman, hindi na handbrake. Hindi ito nakalagay. Same lang yan. Ngayon, pagdating sa dulo, kasi ang handbrake po natin ang nakalagay lagi sa likod. Sa brake drum natin, minsan sa rotor disc. Itong sample natin is drum brake. So, yun. Di ba po nakababa yun? Pag hinatak na natin yan, paghatak doon, nahatakin yung kable, papunta rito sa baba. Tapos, hahatakin niya naman to. Hindi ko na may actual. Paghatak niya naman ito, ibubukas niya naman yung brake shoe. Pag nabukas niya yung brake shoe o bumuka yung brake shoe, tatama naman ngayon dito sa brake drum natin. Lalapat naman siya ngayon. Sa madaling sabi, para kang nakapreno. So, gumagana yung handbrake na yon sa pamamagitan ng kable. Ngayon, imagine po natin yung drum na to nakakabit. Sige boy, ito po, imagine niyo na lang ito, naka-release po yung handbrake niyan. Ngayon pag natin, inangat yung handbrake, didikit to dito. Ayan, imagine po natin na yung brake drum natin nakasalpak dito. So, sabihin natin na naka-handbrake kayo. Tapos pinaikot ninyo. Siyempre kapit po ito brake shoe. Kapit. Pinaikot ninyo yung gulong, tinakbo. Ang unang-una pong maapektuhan dyan is yung lining. Yan. Ito kasi, ito po yung bakal, ito yung brake lining, may dikit po yan dyan. Sa gitna. Yan, dyan. Yan, dito. So, pag nangyari po yun, possible yan kumalas yung dikit dito. At mabasag tong lining natin. So, pag nangyari yun, pwedeng kumalso. Meron na po ang ginawa niya, kumalso na sa brake drum niya. So, hindi na nakausad yung sasakyan kahit naka-release na yung handbrake. So, pagka ganun po, masisira po yung brake shoe natin. Okay, yan yung unang-unang sisirain yan. Kasi ito lang naman po yung may pandikit. Bagamat malapit naman pandikit niyan, pero hindi yan nakadesign ng nakadikit ng itatakbo mo. So, syempre, itatanong ninyo, Fireman, naitakbo ko yung ano ang dapat naming gawin kung sakali. Ngayon, kung kaya nyo mag-jack po, paikutin nyo na. Syempre, naramdaman nyo naman yun paikutin nyo na, o kaya yung gulong na pag naikot ng maluwag yan, meaning hindi kumalas yung brake shoe. Ngayon, kung hindi na naman naiikot ng maluwag yan, baka kumalas na yung brake shoe. So, kailangan nyo na ng mekaniko doon para ipasilip nyo na, patanggal nyo na to kung ano yung nangyari sa loob. Pero kung
ano naman, nagpi-freewheel naman siya, malambot naman siyang ikutin, tapos nagana naman yung handbrake, tapos maayos naman yung pag nagpreno kayo, ang pwede, dalhin nyo po agad sa auto repair shop na malapit sa inyo, o kaya dun sa trusted mechanic ninyo. Tapos, ito, pa-check nyo po yan, yung dikit na yan. Yan, ito. Ginaganyan po yan, nililinis sa maigi kasi baka mamaya hindi siya natuluyang nabaklas pero nakaangat na. So mangyayari pag tinakbo nyo ng malayo, pag preno ninyo biglang mabasag to, disgrasya. So ayun po, kaya po yan sa dashboard natin merong ilaw dyan. O natin. Yan. Yung ilaw po, yung handbrake sign na po na yan, pag binaba nyo yan, dapat po mawawala. Meaning, pag tinakbo nyo, tapos naka-handbrake yan, hindi po mawawala yung ilaw na yan. Pero marami pong pwedeng panggalingan yung ilaw na yan ha, pero isa lang po ito. So dapat, make sure natin, bago natin paandar yung sakyan, nawala na yung icon na yan. Yan. Kasi possible na naka-handbrake. Okay? So, yun lang. Pag natakbo nyo, pacheck nyo po kaagad. Kahit nagpi-freewheel naman, pacheck nyo agad yung ano natin, brake shoe o lining. Baka mamaya kumalas para sa safety natin. Okay? So, yun lang naman po. Handbrake.